Mga kaibigan, magandang araw. Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa mundo ng katotohanan, talino at konting kalokohan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang balita hindi lang tungkol sa politika, kundi tungkol sa pag-asa, laban at pagbabago. Sa Naga City, isang babaeng kilala ng kanyang pink na bandera at puso para sa laylayan ang muling nagwagi. No? Si Leni Robredo. Pero taga, hindi ito basta-basta panalo ha. Landslide victory, mga kaibigan, parang nanalo siya ng raffle na hindi niya inaasahan, pero alam nating lahat, inaasahan natin ito. Sa susunod na ilang mga minuto, aalamin natin kung paano naging unang babaeng mayor ng Naga City si Leni. Ano ang kanyang mga plano at bakit mahalaga ang kanyang panalo. Hindi lang sa Naga, kundi sa buong Pilipinas. Kaya ihanda ang kape, i-pause ang Netflix, at samahan mo ko sa isang malalim, masaya at nakakapukaw na paglalakbay. Bago tayo magsimula, i-click ang subscribe button, i-like ang video at i-comment ang Lenny para sa Naga para malaman natin kung team ka Lenny, Lenny ka at kung gusto mong suportahan ang content natin, magpadala ng supers kahit piso, malaking tulong. Mga kaibigan, alam niyo ba kung ano ang mas mahirap kaysa sa manalo sa eleksyon? Ang manalo ng landslide sa isang lungsod na kilala sa matinding politika. Si Leni Robredo sa kanyang hometown sa Naga City ay hindi lang nanalo. Ginulantang niya ang kanyang kalaban na mahigit 84,000 ang boto. Para kang nanonood ng boxing match na natapos ang first round knockout. Pero teka, bakit nga ba ganito kalaki ang panalo niya? Una, si Leni ay hindi estranghero sa Naga. Siya ang asawa ng yumaong Jessie Robredo, ang mayor na nagbigay ng mukha sa good governance sa lungsod. Pangalawa, si Leni ay isang kilalang abogado, dating kongresista at dating vice-presidente na hindi kailanman nawala sa laylayan. Ang pangatlo, aminin natin, kapag si Leni ang tumatakbo, parang may magic sa kanyang kampanya. Parang si Taylor Swift na nagko-concert, lahat sumisigaw ng Leni, Leni. Pero seryoso, ang landslide victory na ito ay hindi lamang tungkol sa popularity. Ito ay patunay ng tiwala ng mga nagenyo kay Leni. Sa isang panahon kung saan ang politika ay puno ng fake news at troll armies, ang panalo ni Leni ay isang malakas na pahayag. Ang mga botante ay naghihintay ng leader na may integridad, plano at puso. Pero may tanong ako, paano niya mapanatili ang tiwalang ito? Ano ang mga hamon na hinintay niya sa Naga? Kung pag-uusapan natin si Leni, hindi natin maiiwasang banggitin ang pangalan ng kanyang yumaong asawa, si Jessie Robredo. Si Jessie ay ang nagbigay ng blueprint para sa good governance sa Naga, transparency, accountability, at people's participation. Para siyang nag-imbento ng recipe ng perfect adobo at si Leni ang magpapatuloy sa pagluluto nito. Si Jessie ay mayor ng Naga mula 1988 hanggang 1998 at muli noong 2001 hanggang 2010. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging model city ang Naga, no? Mula sa pagpapabuti ng serbisyo publiko hanggang sa pagbibigay ng boses sa mga ordinaryong mamamayan. Pero mga kaibigan, hindi ito fairy tale. Si Jessie ay naharap sa mga pagsubok mula sa mga kalabang politiko hanggang sa trahedya ng kanyang maagang pagpanaw, no? Noong 2012. Ngayon, si Lenny ang magdadala ng kanyang legacy sa kanyang panayam. Sinabi niya ng kanyang focus ay ang people empowerment at equal opportunities. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Isang araw habang naglalakad ako sa isang palengke sa Naga, hindi totoo, no, hindi totoo 'yon, pero isipin mo na lang nakilala ko si Aling Nida, isang tindera ng isda. Sabi ni Aling Nida, kung si Lenny ang mayor, sana may programa para sa mga katulad ko na maliliit lang ang negosyo. Ito ang laylayan na tinutukoy ni Lenny, ang mga ordinaryong nagenyo na nangangarap ng mas magandang buhay. Ang plano ni Lenny ay palakasin ng Working People's Council ang isang magandang simula. Pero ang tanong, paano ito isasagawa sa isang lungsod na may limitadong budget? Ang Naga ay hindi Maynila na may malaking pondo. Ang hamon kay Lenny ay kung paano niya babalansihin ang kanyang ambisyosong plano sa realidad ng lokal na pamahalaan. At higit sa lahat, paano niya paninindigan ang transparency sa isang panahon kung saan ang korupsyon ay parang wifi, laganap at mahirap iwasan.
Alam nyo, kapag sinabi ni Lenny na transparency ang priority niya, parang sinasabi niya lahat ng transaksyon, i-livestream natin sa TikTok. Pero seryoso, ang transparency ay hindi lang tungkol sa pagpapakita ng resibo. Ito ay tungkol sa pagbuo ng tiwala. At si Lenny, ang kanyang track record ay may malaking bentahe dito. Mga kaibigan, isang makasaysayang sandali ito. Si Leni Robredo ang naging unang babaeng mayor ng Naga City mula nung ito ay naging chartered city noong 1948. Para siya ang nagbukas ng bagong kabanata sa history book ng Naga at pink ang cover nito. Pero teka, bakit mahalaga ang pagiging unang babae? Hindi ba dapat pantay-pantay ng lahat sa isip natin? Oo, pero sa realidad, ang politika ay nananatiling laro ng mga lalaki. Si Leni, ang pangalawang babae, naging vice presidente ng Pilipinas. At ngayon, siya ang unang babaeng mayor ng Naga. Ito ay patunay na ang kababaihan hindi lang karapat-dapat, kundi kailangan sa pamumuno. Isipin mo ito. Noong 1948, kapag sinabi mong mayor, ang naiisip ng mga tao ay lalaking may bigote at sombrero. Pero ngayon, si Lenny ang bagong mukha ng pamumuno. Walang bigote pero may matibay na prinsipyo sa kanyang talumpati. Pagkatapos ng proclamation, sinabi niya na ang kanyang pamahalaan ay magiging inclusive. Inclusive, mga kaibigan. Ibig sabihin, lahat kasali. Mula sa magsasaka sa probinsya hanggang sa call center agent sa downtown Naga. Ang pagiging unang babaeng mayor ay hindi lang simboliko. Ito ay isang pagkakataon para ipakita ni Lenny na ang pamunuang may puso at talino ay hindi nakasalalay sa kasarian, pero may pressure din ito. Bilang unang babae, lahat ng galaw niya ay susuriin. Isang maling hakbang at sasabihin ng mga kritiko, kaya nga, babae. Ang hamon kay Lenny ay patunayan na ang kanyang pamumuno ay hindi lang tungkol sa pagiging babae, kundi tungkol sa pagiging epektibo. Kung ako ang tatanungin, si Lenny ang tipo ng mayor na magdadala ng pink na planner sa City Hall. Pero sa loob niya, puro plano para sa bayan. At kung may magsasabi ng babae lang, sabihin natin, oo, babae, pero siya ang nagpapalakad ng Naga. Ngayon, pag-usapan natin ang mga plano ni Lenny para sa Naga. Kung si Jesse ang nagbigay ng blueprint, si Lenny ang mga nag-upgrade nito sa 2025 version. Parang Windows 11. Pero walang bugs. Ang kanyang pangunahing prioridad, equal opportunities at people empowerment. Pero ano nga bang ibig sabihin nito sa konteksto ng Naga? Una, ang Working People's Council. Ito ay isang plataforma kung saan ang mga ordinaryong Nagenyo mula sa mga tinderan sa palengke hanggang sa mga jeepney drivers ay magkakaroon ng boses sa pamahalaan. Parang open mic night, pero para sa mga idea sa gobyerno. Pangalawa, transparency. Sinabi ni Lenny, palalakasin niya mga mekanismo para matiyak na alam ng publiko kung saan napupunta ang pera ng bayan. Sa madaling salita, gusto niyang gawing parang glass ang City Hall, transparent at hindi madaling mabasag. Pangatlo, ang laylayan. Bilang dating vice presidente, si Lenny ay kilala sa kanyang trabaho para sa mga mahihirap. Sa Naga, plano niyang ipagpatuloy ito sa pamamagitan ng mga programa tulad ng livelihood training, scholarships at suporta sa maliliit na negosyo. Ang mga planong ito ay maganda sa papel, pero ang tanong ay paano ito isasagawa? Ang Naga isang third-class city na nangangahulugang limitado ang pondo nito kumpara sa mga malalaking lungsod tulad ng Quezon City o Davao. Ang Working People's Council, halimbawa, ay nangangailangan ng koordinasyon at pondo para maging epektibo. Ang transparency naman ay nangangailangan ng political will. Kailangan handa si Lenny sa naharapin ang mga interes na gustong manatili sa dilim. At ang laylayan, ang pagtulong sa kanila ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbabago ng sistema na nagpapahirap sa kanila. Kung ako magbibigay ng payo kay Lenny, sasabihin ko, Madam, gawin mong online ang Working People's Council parang Zoom meeting, pero walang nakamute. Pero seryoso ha, ang mga plano ni Lenny ay ambisyoso. Ang kailangan niya ay suporta ng mga Nagenyo para magtagumpay. Mga kaibigan, ang pagiging mayor ay hindi madali. Parang pagiging direktor ng pelikula, no? Kailangan mong i-balance ang budget, cast at script habang iniintindi ang mga kritiko. Si Lenny ay nahaharap sa maraming hamon sa Naga. Una, ang ekonomiya. Paano niya palalakasin ang lokal na negosyo habang sinusuportahan ang mga maliliit na mga ngalakal. Pangalawa, ang urban planning. Ang Naga ay dumaranas ng traffic at baha. Hindi naman pwedeng lagyan na lang ng pink ng payong ang lahat. Pangatlo, ang politika.
Kahit gaano kagandang intensyon ni Lenny, may mga kalawang politiko na handang maglagay ng hadlang. Pero sa kabila ng hamon, may pag-asa. Ang track record ni Lenny ay patunay na kaya niyang magtagumpay. Bilang vice-presidente, naglungsad siya ng mga programa tulad ng Angat Buhay na tumulong sa libo-libong Pilipino. Sa Naga, ang kanyang lokal na karanasan at pambansang perspektibo ay magbibigay ng kanyang kalamangan. Isang gabi, habang nanonood ako ng campaign video ni Lenny, okay, fine, nasa YouTube lang ako, ha? Napansin ko ang kanyang ngiti. Alam nyo yung ngiting, kaya natin ito. Yun ang ngiti ng isang leader na handang magtrabaho. At sa Naga, ang mga Nagenyo ay handa rin sumuporta sa kanya. Ang pinakamalaking hamon ni Lenny ay ang pagtugon sa mataas na expectations. Ang mga Nagenyo ay umaasa sa pagbabago, pero ang pagbabago ay hindi overnight. Kailangan ni Lenny na malinaw na timeline at komunikasyon para mapanatili ang tiwala ng publiko. Bukod dito, kailangan niyang maging maingat sa kanyang mga alyado. Ang politika ay parang chess at kailangan niyang siguraduhin tama ang kanyang mga galaw. Mga kaibigan, ang kwento ni Lenny Robredo sa Naga City ay hindi lang tungkol sa isang panalo. Ito ay tungkol sa pag-asa, sa laban para sa laylayan. At ang paniwala na ng good governance ay posible. Bilang yung unang babaeng mayor ng Naga, si Lenny ay mapagkakataong baguhin ito, hindi lang sa lungsod, kundi ang paraan kung paano natin tinitignan ang pamumuno. Kaya naman mga kaibigan, suportahan natin si Lenny sa kanyang bagong laban. I-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan mo, at i-comment ang Lenny para sa Naga para ipakita ang ating suporta. At kung gusto mong tuloy-tuloy ang ganitong content, mag-subscribe at magpadala ng supers. Kahit maliit, malaking tulong para mapanatili natin ang ating channel. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang isa pang mainit na issue sa politika. Pero sa ngayon, magpapaalam muna ako. Ako si #WalkWithLan at ito ang inyong dosis ng katotohanan, talino at konting kalokohan. Magkita-kita tayo ulit.